Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Kung naalala ninyo yung reaction video natin kahapon kung saan ay pinupuna natin mga tol yung sinabi ng Malacanang na sinugundahan ng PCG na hindi daw sadya ng China na manakit ng mga Pilipino at mga Pilipinong sundalo at ito'y isang parang aksidente lamang o hindi pagkakaunawaan, misunderstanding mga tol. Yan ay pinuna natin at saka isa pa yung sinasabi na kailangan daw muna ng basbas ng presidente bago i-anunsyo yung mga susunod na RORE mission, which is parang 'di ba sinabi natin kahapon na paanong i-aanunsyo, 'di ba? I-aanunsyo, ipa-public na o magsasagawa kami ng RORE mission. So parang indirectly kasi nagpapaalam tayo sa China pag ganon mga tol, which is dapat hindi ganon. Dapat kung ano man yung mission natin o yung RORE mission natin, resupply mission natin, hindi natin kailangan magpaalam pa sa China dahil may karapatan tayo diyan at yan ang dapat na ipaglaban natin, di ba? Kaya yung mga reaction video natin kahapon, medyo parang sinasarkastiko natin yung sinasabi ng ating mga otoridad lalong-lalo na doon sa sinasabing hindi daw armed attack, 'di ba? Ito ay misunderstanding lang, hindi naman daw sinasadya o hindi daw intensyon ng CCG o ng China Coast Guard na manakit, 'di ba? Yun ang problema. Pero eto na mismo mga tol, Secretary Gibo Chodoro na ang nagsasalita rito. At ang sabi niya mga kapatid, eto, nilinaw ni National Defense o ni Defense Secretary Gibo Chodoro na hindi misunderstanding, ayan na hindi misunderstanding kundi sinadya ang marahas na pagkompronta ng China Coast Guard o CCG sa mga Philippine Navy sa Ayungin Shoal. Yun talaga dapat ang tignan natin doon mga tol. Kasi ang nangyari kahapon mga tol habang pinapanood natin yung pinapaliwanag ng Malacanang at ni Commodore J. Tariela, parang tayo pa mismo yung nagpapaliwanag para sa side ng China di ba? Parang tayo pa mismo yung nagpapaliwanag para sa kanila Eto sabing ganun, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. Saad yan ni Secretary Chodoro. Yan. Ganun dapat mga tol, di ba? Ganun ang Department of National Defense mga tol. Hindi natin kailangan na i-downplay yan kasi kawawa naman yung mga sundalo mga tol. Di ba? Kung ang mismong gobyerno parang nag-iingat masyado mga tol, di ba? O sa sobrang pag-iingat nila, nagmumukha na tayong duwag. Hindi naman natin kailangan pumasok sa gera pero wag naman nating ipabababain kung anong klaseng pag ginawa ng China ng pag-atake, di ba? So itong panonoorin natin to mula sa News 5 Everywhere. So bago natin to simulan, huwag mo kalimutan mag-subscribe, click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. After his talk to the troops, more specifically also to the members of the WESCOM who conducted the RORE mission to Ayungin Shoal last June 17. The President gave his commitment and resolve to support our dedicated and courageous men and women in the armed forces in their fight to defend our territory. You know. As he mentioned in his speech yesterday, and I quote, "History itself can tell that we have never in the Philippines yielded to any foreign power. We owe to our forefathers the duty to keep the freedoms that they fought, bled, and died for. Yun. And that they presently enjoy." Kaya nga nakakalungkot mga tol at nakaka-bad trip, nakakadismaya pakinggan kahapon yung huling na reaction natin na sinasabi natin na tingnan na lang natin to as hindi pagkakaunawaan. Tayo, ang objective natin ay magbigay ng supply, mag-resupply. Ang objective ng China is pigilan tayo, hindi lang nagkaunawaan at hindi sinasadya ng China yan, hindi nila intention manakit. Nakatutok na yung palakol. Kaya nga sabing gano'n ni Franz Castro parang lumamya ang Pilipinas di ba? Kasi dapat mga tol matatag tayo Hindi yung tipong tayo yung nagpapaliwanag para sa kanila So ito yung mga gusto nating marinig. Etong napapakinggan natin ngayon. Tuloy natin. Kailanman ay hindi tayo magpapasupil at magpapaapi kahit sa kanino man. Yan.
We would also like to categorically state that our policy in the West Philippine Sea has not changed. As declared by the President in numerous instances, we will not give up an inch, not even a millimeter of our territory to any foreign power. We will continue to defend our territory and exercise sovereign rights thereon as we see fit. We reiterate that we seek neither permission nor consent from anyone Yon. in performing our sworn duties in the West Philippine Sea. Kaya nga eto mga tol, meron kasing nagre-recommende. Eto, sinabi rin ng kalihim na hindi aaprubahan ng Pangulo ang rekomendasyon ng National Maritime Council na i-anunsyo ang schedule ng isasagawang routine and resupply mission ng ating bansa sa Ayungin Shoal. Kung naaalala ninyo, 'di ba, sabi natin, anong anunsyo? 'Di ba? Anong anunsyo? 'Di ba? Kailan pa tayo nag-publicly announce na ito magsasagawa kami ng resupply mission? Kasi mga tol, indirectly parang pagpapaalam sa China 'yon, 'di ba? O China ha, magsasagawa kami ng resupply mission ha. Huwag kayong mabigla. Baka naman sugurin niyo na naman kami mga tol. Para tayong bumibigay na sa gusto ng China kasi yun na mismo ang gusto nila. Magpaalam muna tayo sa kanila bago tayo magsagawa ng resupply mission. 'Di ba? O eto, hindi daw aaprubahan ng Pangulo yung rekomendasyon na yun, which is tama mga kapatid. Kaya kahapon sabi, bas 'di ba? Hindi. 'Di ba? Ano natin, exercise natin yung karapatan natin. Huwag natin silang sanayin na sumusunod tayo sa gusto nila kasi mga tol, makakasanayan din nilang takot-takutin lang tayo, 'di ba? In this regard, we will continue our rotation and resupply missions on a regular basis. The welfare of our troops in the BRP Sierra Madre being a matter of utmost importance. The President has reiterated that we will not publish schedules of any RORE. We see the latest incident in Ayungin not as a misunderstanding or an accident. It is a deliberate act of the Chinese officialdom to prevent us from completing our mission. After our visit to our troops in Palawan yesterday, where the President personally talked to the troops involved in the RORE, we have now come to the conclusion that it was not a misunderstanding or an accident. Sino ba nagsabi na misunderstanding? Hindi ba si Lucas Bersamin yun o si Jay Tariela? Basta isa sa kanila. O alam ko, Malacanang muna nagsabi nun tapos sinigundahan ni Commodore Jay Tariela. Kung babalikan ninyo yung last na napanood nating balita na medyo nakakadismaya nga, di ba? So eto, dahil nga nagpunta si President BBM doon sa Palawan at nakausap niya mismo yung mga tropang involved doon sa nangyaring insidente, nakapagbigay na sila ng totoo at tamang konklusyon mga tol. Hindi misunderstanding yun. Diba? Ganun din pala yung pang-water cannon dati ng China. Misunderstanding lang din yun. Hindi. Talagang sinasadya ng China yun mga tol. We are not downplaying the incident. It was an aggressive and illegal use of force. We, however, continue to find peaceful solutions to this issue, as pointed out by the President, and I quote, "We are not in the business to instigate wars. The Philippines is a responsible state. We will continue to exercise our freedoms and rights in support of our national interest in accordance with international law," unquote. The President was inspired by the bravery and commitment of our soldiers in Westcom. And they can be assured of the entire support of the armed forces and this administration in carrying out their duties to protect our territorial integrity, sovereignty, and sovereign rights. Thank you very much. Alright mga kapatid, yan ang hinahanap natin. Diba? Yun ang iniintay natin at yun yung gusto sana nating marinig sa mga nakaraang pahayag. Kasi pwede naman nating sabihin mga tol, ang Pilipinas ay hindi papasok sa gera at hindi tayo makikipaggera. 'Di ba? Pwede nating sabihin 'yon mga tol. Maiintindihan ng mga Pilipino 'yan.
Pero yung tipong mag-explain pa tayo para sa side ng China, misunderstanding lang yun. Hindi naman sila nag-aano. Kumbaga, alam niyo yung mga narinig natin itong mga nakaraan, nakakadismaya lang yun mga tol. Pero eto, nilinaw na mismo, kinote lang to ni Secretary Gibo Teodoro na sinabi mismo ng presidente. Hindi tayo papasok sa gulo, hindi tayo magpasok sa gera, pero hindi tayo susuko at ipaglalaban natin kung ano ang karapatan natin. At ang ginawa ng China ay hindi simpleng hindi lang pagkakaunawaan, talagang agresibo sila mga tol. Gumamit sila tawag dito, ng hindi maganda o illegal force, 'di ba? Gumamit sila ng illegal force at 'yun ang totoo mga tol. Hindi na dapat pang pagtakpan ng ating yung mga naunang nagsalita mga tol. So good to, good job to. Alright? Ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.